Morning guys. Ayan. Papasok na ako. Ano, ready na. Ready na siya magtrabaho. First day. Ayan. Ginawa ko siya ng baon. Beef pares. Tapos fried rice. Tapos yogurt pang ano niya, snack. Tapos black grapes at saka ano, mandarin. Siyempre yung kanyang bottle water. Si Jonas naman, eto, ayaw niya ng grape. So, meron siyang mandarin at saka yun din. Same ng baon ni daddy niya. Tapos breakfast nila is pancake. Tsaka yung caramelized na banana. Sarap nito ah. Ito ba yung nabili natin na nakaraan? Mas matamis nga eh. Oh? Yung grapes na... Baka kasi magutom ka eh. Nasanay ka ng kain buong ano, bakasyon, puro kain. May nagugutom ako. Ayan, kaya paghanda ako siya ng ano, pagkain. Usually bumibili ko ng Ensure, pero hindi lagi. Ina-alternate ko. Mga ginagawa niya, iniinom niya yung mga bandang alas 8, kalagitnaan, or bago mag-break ano. Ayan. Meron dala-dala na siyang jacket niya. Kasi malamig na. Yun yung bago niyang jacket na nabil sa Costco. Ang ganda. Kamukha nito yan eh. Akala ko to susuot niya. Baon niya pala to. Hindi yan yung... Kasi pagka lumalabas sila ganyan, pagka malamig na, kailangan meron siyang extrang layer ng damit. Kasi pawis siya sa loob ng boot. Dahil mainit sa pinturahan nila. Coating. Kaya kailangan paglabas niya, lalo pagkakain ng break time na. Iingat ah. Ingat. Lamig na talaga eh. Love you. Love you. Ingat. "5:30 pa lang." Liliwanag yung mga 7:30, 8 o'clock pa. Sarap nga magtrabaho ng umaga eh. Kung ako nga lang may ano eh, may option na morning mag-work, mas gugustuhin ko yung morning. Good morning guys. Yan, officially talaga na ano, back to work. Actually nag-work na ako nung nakaraan, pero parang lutang pa ako nun. Ngayon ano na, ready na. Back to normal na, kumbaga ano na eh, naka-adjust na sa oras, sa tulog. So yan, dami ng dahon, nagkalat na. Medyo ano ngayon, kulimlim and maulap. Hindi ko sure kung mag-i-snow, sana wag naman. Hindi pa kasi napalitan yung gulong, although all season naman yung gulong ng sasakyan. Pero kasi sa kotse, mas kampante ko kapag naka winter tire. Si Habi pumasok na. Actually naaga namin nagising, alas 3. Kasi 2:30 gising siya, hindi na siya makatulog. Yun. Pauwi na ako. Ang ganda na sikat ng buwan. Maliwanag na maliwanag. Ano lang, alas 6 lang ng gabi. 6:05. Pero tapos lang ng shift ko. Sarap ng lamig. Ano lang siya, -2. Presko. After ng trabaho, oiling mukha akong init. Busy kami sa kusina eh. Pero alam nyo yun, yung hindi pa organize yung utak mo na magtrabaho. Sabi ko nga dapat magbablog ako while working. Pero dahil nga hindi organize yung utak ko, parang sobrang busy. Sabay-sabay yung trabaho. Hindi na ako nakapag-vlog, nalimutan ko na. So let's go, uwi na tayo. Ayan. Ang kitab ng mukha ko. Nakaraos ang first day. Ano, balita? Wala, yun. First day agad, may ano kagad kami, seminar ng 2 hours yata yun, almost 3. Tapos may town hall meeting. Sakto nga eh. Sabi ko, daming gagawin. May town hall meeting kasi may mga... Yun nga, yung problema namin doon sa kumpanya. Tapos, pinadala na. Biruin mo yung mga hinukay na pipe.
sa sobrang liblib nung sa BC, sinakay pa ng barge. Naka-barge. Sinakay nila ng barge, 2 balik. Dami no. Ang dami. Ang mahal ng bayad. Tapos ayun nga, nagkaroon ng awarding kasi meron sa aming quarterly na mga kailangan ma-meet yung 3 category daw na ayun, awardan plus 750. Wow. May 750 pag tapos nag-usap-usap yung mga Pilipino. O sige, unahin natin yung pinakamatanda sa atin. Hanapin kung sino yung pinakamatanda, yun ang boto natin. Ilang kami. Nadagdagan pa ng isang bago. So sabi nga, sige. Paramihan ng boto? Oo. Ang mga, so every quarterly, magiging iba. Kasi parang uusapan. 3 ng 3 nga eh. 3 ng 3 yung mga iba ron, Latino. Pero pinakamarami, Filipino, tapos Latino, tapos Ukrainian. Tapos yung mga iba, halo-halo na. May mga puti rin, pero mas maraming Pilipino eh. So, yun. Sabi ko, mag-usap-usap tayo. Kailangan iboto natin yung pinakamatanda tsaka pinakamatagal. Sige. Ayos nga din. Magkaisa para. Sayang din, di ba? 750? Oo. Ayun. Tapos nagkaroon kami ng seminar kasi nga the next day dadating yung mga matataas ng kumpanya na yon. Papanoorin kami kung paano kami magpintura tsaka paano i-blast from scratch kung paano ginagawa namin. Kasi kung pinapalo nyo naman ng standard, di ba? At least makikita nila. Maganda nga rin yun eh. Taka yung pintura kasi namin, kunyari, sumablay yung pintura. May pananagutan din yung nagtitinda ng pintura. Kasi sinesertify nila kami para maging applicator. Ayun. So, medyo hectic ngayon. Tsaka doon malalaman kung ano talaga nagka-problema. Yung mismong pintura ba? O yung procedure? Doon nga yung namin. Biro mo, may microscope pa kami dala kanina na portable. I-microscope mo yung layer ng pintura. Yung thickness. Tsaka yung ano pangalan nito? Yung blasting. Kung sapat ba yung profile para kumapit yung maraming explanation eh. Nakakaano nga din eh. Interesting din talaga yung yung mga procedure. Kaya lang, syempre, kami kasi basta pintura. Tsaka first time nangyari kasi yan, di ba? Oo. So, baga bago. Ever since na natayo yung kumpanya, ngayon lang nangyari yan. Kaya parang hindi yan kami makapaniwala na nangyari yun. Kasi dami nyo na naging Katutas dami nyo na naging customer. Pero ang diba? pinaka main factor is talaga palang sinasakay nila ng barge papunta doon. Yung barge na yun dumadaan sa channel na naghahalo ang tabang tsaka ang tubig dagat. Kasi sa BC eh. So may factor daw yung yung ganon? Yung environment na yun or yung moisture nung maraming explanation eh, moisture nung nung tubig dagat. Tapos ibabaon namin, nagbi-mix na rin mga chemical. Ay nako. At least merong kumbaga paano pag napatunayan na isa-isa factor talaga? Wala na eh, re-repair na namin. Too late na din eh. Na shinolder na nung may-ari. Siguro para na lang din yun, hindi na lumaki talaga. So, yun. Kaya minsan nakakapag-isip-isip ka na ayos pa ba? Okay pa ba? Pag nakita mo naman yung mga nagtatrabaho sa Pilipinas o yung mga kapwa mo dito na Canadian na nahihirapan din sa trabaho, parang talagang worth it yung trabaho meron tayo ngayon. Oo, kasi yun ang nagbabayad ng bills, di ba? Hindi, tsaka iba yung, syempre, iba yung trabaho, hindi basta-basta yung trabaho, hindi basta-basta rin yung sinisweldo. So, parang minsan, gusto mong iwan, pero parang sayang, nanginayang ka din na pag iniwan ko to, ganyan. Baka wala ka naman makuha na ganun. Kaya minsan ang mahirap ngayon yung stability kasi sa trabaho, which is wala naman basta-basta na secure na ito, yan ka na. Pero kasi sa nangyayari ngayon, ang hirap lipat-lipat eh, di ba? Sabi nga ng mga viewers natin, mga kababayan natin na
nasa iba't ibang bansa din. Hindi lang naman sa Canada nangyayari yan. Lahat. Sa lahat, sa buong mundo talaga may mga ganyang senaryo. So, nasa sa atin na lang, bawat isa sa atin, kung paano natin i-handle o paano natin magagawa ng diskarte. Lalo na, syempre, mga Pilipino, magaling dumiskarte. Minsan naiisip namin na kagaya nung nagbakasyon kami. Nagbakasyon kami na parang minumulat din namin yung mata namin. Ano kaya maganda dito? Ano kaya magandang pwedeng maging business dito na ano? Ano magandang gawin para hindi ka lang nagre-rely sa mismong income mo sa trabaho. Baka meron pa kaming mas magandang magawa. Na pwedeng maging yung fallback mo, parang ganun. Kung sakaling may mangyari sa'yo dito or meron kang babalikan. Kahit na citizen ka na rito, di ba? Minsan naiisip namin yung mga ganun. Kahit yung mga kapatid niya, nagkikwentuhan kami, kahit si Ninya, tungkol doon sa mga ganung bagay. Investment. Sabi nga namin pwede tayo mag-chip in, mag-invest tayo sa isang lupa na malapit sa dagat or kami ng mga kapatid ko kasi gaya ng ate ko nasa abroad din. Syempre, hindi naman habang panahon nag-a-abroad. So sabi niya nga, oo nga, maganda nga yun. Kahit maliit lang, tas parentahan. Yung isa ko naman kapatid na babae, willing din naman, si Sis Olga. Adventures yun. Sabi niya, okay din yun. Sabi niya, pwede natin. Ang kailangan lang yung mag-aasikaso. Kailangan isa sa kanila magsasacrifice na tumira doon para ma-maintain. Or meron kang ma-hire na talagang mag-check every time, di ba? So nandun kami sa puto na nagbakasyon. Lagi na pag-uusapan yung kailangan ba pag-ipunan natin to, bili tayo ng ganito, bili ng ganyan. Pero hindi kami makadecide eh. Hindi makadecide kasi nga, kagaya nung, yun nga, mag-aasikaso, Tapos tumitingin din kami ng mga property na kagaya nung Airbnb na rentahan namin. Sabi nga namin, tanong kami kasi yung naglilinis doon, tsaka yung nagtumulong sa amin sa pagbubuhat ng mga maleta, na nakakakwento namin. Naku, sabi niya, sir, maganda rito kasi halos, fully book lagi. Hinire siya nung isa sa mga meron 2 unit doon yung sila yung tigalinis. Sila yung tigalinis. Tiga-check kung ano yung sabi niya, yung booking nito talagang parang pinakamahina na yung 5 booking sa isang buwan. Tapos mostly mga nag-abroad nga. Nasa ibang bansa rin yung may-ari nun. Tapos sila lang yung nag-aasikaso. So, doon sa area sa may Fairview, nagtanong-tanong kami. Kaso wala na yatang bago, no? Meron bago doon sa likuran na. Malayo na. Kumbaga, same doon sa sa area na yun, pero sa likod. Kasi yung nakuha namin nung nag-Airbnb kami, Tower 1. Lapit lang sa mismong main road eh. Oo, lapit sa lahat. Tapos kung titingnan mo, parang secure na secure kasi may nakabantay. Ang daming guard doon. Buong araw, magdamag. Ang daming guard, mga nagpapatrol, mga lalakad. Tsaka kada papasok, nung bago kami, natanong nila yun, yung ID, anong unit po kayo? Hanggang sa, nakilala na nga nila kami. Kaya sabi namin, parang magandang magandang investment. Tapos nagtanong-tanong nga kami, ang halaga doon sa may Fairview na yun, parang nasa 3 million. 3 to 5. 3 to 5 million. Pero wala kasi yun. Kumbaga, meron silang pool, may mga amenities, pero hindi siya included doon mismo. Kung gusto mong magbabayad ka extra. Pero yata yung mismong, yung may-ari, siya yata pwede, no? Yun ang hindi ko naitanong eh. Kasi alam, doon sa, meron kasi siyang message nung nakaraan. Hindi, actually yun, dito kami, kasi ang plano namin, before kami bumalik dito, kaso nagkasakit siya na mag-i-inquire kami. Kasi merong mga office doon na malapit, na sila ng mga condo nga, mga condo unit. Sabi natin, inquire tayo. Nagkasakit nga siya. So wala na, hindi na namin nasikaso. Pagdating dito, hindi ko alam bakit. Lahat na lumalabas sa Facebook. Nanonood sa atin ng Facebook eh. Yung Pagdating namin dito, lahat na lumalabas sa Facebook namin, mga condo, mga pang Airbnb. Sabi ko, dami Tapos may lumabas malapit sa airport. Clinic ko lang. Pag clinic mo pala siya, meron siyang auto na message. Na, ganito ganyan po, baka kayo, interested. Hanggang sa may nag-message, meron kaming promo hanggang katapusan na lang po.
Siyempre, Siyempre, style. style. Sa sales din ako. Siyempre, alam mo, ayoko yung kukulitin ka na. Alam mo yun, sinilip mo na magsumalaman yung price. Pero malaki-laki yun, yung price nun. Kasi malapit siya sa airport. Airport talaga eh. Sabi ko, laki para sa ganun lang kalit na unit. Tapos tinanong ko, paano yung yung parang condo fee nila. So, merong sukat every, magkano ba? 100 square feet? Square meter? Square feet. Hindi ko maalala kung ilan eh. Ay, hindi. Square meter sa Pilipinas kasi. So, parang 2K, di ba? 3 plus. Yung 2K doon sa isa yun. Yung sa 3 plus, 3.6. Sabi ko, on top of that, sabi niya, ganyan, kung magpa-finance kayo after 4 years, ganyan. Parang madodoble hulog mo. Oh my gosh, sabi ko, parang laki Sabi ko, parang hindi pa ready. Tapos may lumabas na bago na naman. Mas mura, parang 15 minutes away siya sa airport. Sa may sukat. Sa may sukat naman, Paranaque. Naklik ko, sinilip ko lang ulit. Message na naman yung So, dalawa yung message ko. Kinuha ko, meron po mas mura. Nag-update sila sa mga promo nila Actually, hanggang kanina, may nagbe-message, baka puwan na kayo. Wala kaming idea kasi, syempre, tumitingin-tingin lang naman kami. Parang dati, parang may mga nag-aano rito sa Calgary na nagpo-promote noon, di ba? SMDC. So, hindi naman pinapansin. Pero, kung tutuusin mo, parang worth it din naman. Tapos ngayon, naisip ko maganda ba? Kuha ba tayo? So, alam namin, marami tayong mga kababayan na mga nag-abroad o may nasa Pilipinas. Baka naman meron kayong tipo suggestion. I-share nyo naman. Kasi hindi kami makapag-decide. Sabi ko nga, doon sa kasi nila-reply ako naman. Sabi ko, ang hirap kasi ako baka mabigla kami. Sabi nila, wala po kang problema. Kasi sabi niya, kung gusto kami nyo na rin ang mag-handle ng Airbnb, pwede rin namin handle yung booking nyo. Kaya sabi niya, sa booking kasi wala kang problema. Ikaw yung kaya mo na ma-book doon sa Airbnb mismo Kaya mo, pero syempre iba yung nag-handle. Sila kasi parang ipupush nila yon dahil kung gusto nila mabayaran mo yung regular mo di ba, monthly na hulog. Kaso may malaki yung percentage yata nila na kukunin. Yun ang hindi ko naitanong kung magkano ang percentage nila pag sila yung nag-handle nung booking mo. Siguro kasama na rin doon yung mga cleaning nun, di ba? Sabi nga niya, kakayanin ba? Sabi ko actually, kung talagang gusto natin, kakayanin naman. Kaya naman niya. Kaya lang, syempre, andun yung kumbaga imbis na savings mo or extra mo yun, plano mo bakasyon ulit. Ang laking bagay kasi yung yung may extra income ka at the same time pag umuwi ka meron kang tutuluyan, di ba? Yung maganda kasi kung makaisip kami na uwi tayo, meron ka na. Meron ka na kaagad. Pag mo ipabook. Pero kung ang inaalala namin, baka mamaya mabigla naman tayo, kuha tayo, tapos hulog ka monthly, additional payment yun. Siyempre, nagbabayad ka ng mortgage dito. Oo. Gusto namin malaman kung magkano yung magiging total. Pero syempre, minsan sketchy yung mga ganyan, di ba? Hanggat wala ka doon sa point na nandoon ka in person, parang ang hirap Kaya nga medyo aggressive sila sa sales kasi alam nila na wala ka doon. Na nandito ka. Kaya sabi ko, kailangan natin. Nung una, syempre, galing sa bakasyon. Yung ganda nito, ganyan. Kasi parang, dapat ba o hindi? Sabi ko, ayaw ko naman ako na mag-jump tayo sa ganung decision na, sige, bili tayo. For now, kaya mo bayaran. Pero gaya nga ngayon, dahil wala naman job security na talagang sinasabi. Iba pa rin yung meron kang Meron kang konting investment na pwede mong masandalan kung sakasakali. Pero syempre, research talaga kailangan. Kaya nga... wala naman kami mapagtanungan dito. Kaya sabi namin, magano nga tayo. Tanong natin sila. Kasi for sure marami kaming mga viewers din na abroad. Nung nasa Japan nga kami, tingin kami ng parang masarap nito. Sabi namin, kaming apat ni John at Jeremy nag-uusap. Parang masarap bumili ng rito. Ay, maliit lang. Actually, sa Japan, nakakapanood kami ng mga vlog sa YouTube na
yung mga bumibili sila ng mga abandoned na bahay. Kaya lang, syempre, creepy yung bahay. Westerner yung yung lalaki. Bili siya ng mga bahay, tapos nire-renovate niya na, nililinis niya. Tapos pinapa-Airbnb niya. Meron nagpapa-Airbnb, meron din Kaya lang, mostly sa, sa mga province talaga, countryside, hindi doon sa Tokyo, hindi sa mga... Pero kung gusto mo ng sure talaga na merong mga magrenta, doon ka talaga sa medyo city. Oo. Nag-check nga kami, parang mahal kasi Mahal. kapresyo rito Kapresyo dito sa, Kaya sa sabi Calgary, namin sa magkuya, mga bata pa kayo, kung nag-iisip kayo na sa Japan, kaya ni Jonas, kasi IT siya. Kung gusto niya magtrabaho, kahit naka-base siya rito, work from home, nandun siya. Pwede. Kaya nga sabi niya, mami, parang maganda nga yun Pati si Jervin parang na-excite ba sila? Maganda yung suggestion ng nanay kay Jermaine para magstay sa Japan. Maghanap na lang daw ng Haponesa na ligawan. Sabi ko kay Jervin, dito ka na hanap ka na mapapangasawa, para dito ka na. Na Japanese daw. Sabi ko, para ako magkano, may reason na kami, nabibisitahin ka namin. Natawa siya Oo nga, parang ganun din yung nasa mukha niya Tapos sabi nga namin, nung pabalik na ako, sabi ko, nakita mo, nag-enjoy kayo sa Japan. Sabi namin, ikaw, pupunta ka pa lang ng school. Pag-isipan mo yung course na kukunin mo talaga, kung yun na ba yun. Kasi sabi namin, gaya niyan, yung kuya mo, IT. Kung gusto niya talaga, pwede na mag-start siya na, lipat tayo rito, trabaho sa Japan. Kakayanin talaga. Kaya niya. Siya kasi, ewan ko, sabi niya, business daw yung kukunin. Business entrepreneur ang kukunin niya. Business gagawin mo. Pero parang napapaisip nga siya nag-Japan kami. Parang magandang idea. Sabi nga na, mga bata pa kayo, gawin nyo hanggat... Kumuha lang sila ng mga pwede nila lang makuwang idea tungkol sa mga ganong mga bagay, di ba? Kasi hindi habang buhay, bata kami nga, medyo late na rin, di ba? Mga ganito. At least, malalaki na yung mga bata. Pero ganun pa man thankful pa rin kami sa mga pinagdaanan namin na hardship sa buhay at saka sa mga natatamo namin blessings ngayon. Medyo siguro hindi na nga lang kami ganun kumbaga medyo late na kami nakaluwag-luwag. Kasi nga syempre, bata kami nagsimula. Tapos syempre nagsettle ka dito. Pero sa totoo lang wala sa edad. Sa edad. Either mag-succeed ka ng una or mag-succeed ka ng medyo late. Ang buhay naman kasi parang gulong lang yan Minsan talaga nasa ilalim, pero hindi laging nandoon ka. Umiikot nga Umiikot yan. Kaya nga inaanam sa mga bata, hanggat bata kayo, go. Sabi namin kung maisipan yun lang dito. Yun lang yung hindi mo na kaya ibalik, yung youth. Hindi na. Mas maganda kung magkakaroon ka na talaga ng idea or magkakaroon ka ng focus na goal habang bata ka pa. Ayun, maganda talaga yun. Kaya nga yung mga anak namin, minumulat namin na kung ano yung gusto nyo, hindi namin kayo pipigilan. Kung gaya niya, makakita kayo somewhere. Sa amin, hindi naman nasa pinagtutulakan kasi hanggat gusto nila rito sa bahay, wala namang problema sa amin Pero kami sa minumulat namin sila para mas lumayo yung pananaw nila sa buhay. Hindi yung basta lagi kami sinasandala. Ang buhay kasi, hanggat hindi ka nagkakamali o hindi ka dadapa or problema sa buhay, hindi ka magiging successful Kasi doon ka natututo doon mo nakikita yung mga pagkakamali mo, yung mga ano ba dapat gawin ko next time. Pag na-encounter ko dito, yung problemang ganito. Yun, doon ka nag-a-adjust Kasi kami, to be honest, nag-start kami, struggle talaga Struggle sa lahat kasi wala talaga kami pinag-ganuhan Biro mo sa sweldo ko, pambili lang ang gatas at diaper. Naubos doon, vitamins, pa-check up. Extra na 100. 200. 100 pesos, 200 pesos na extra. Tuwan-tuwa na kami nun. Tapos medyo lumakalaki ng konti. Imbis na mag-tricycle ako, maglalakad na lang ako kasi kailangan mo makatipid ng konti. Tapos day off, manonood lang kami ng movie. Bibili lang ng mga CD. Yung mga pirated na Mga CD. pirated na CD. Tapos bibili lang siya ng bibili lang siya ng nagaraya at saka beer. Okay na kami nun. Habang nagpapatulog ng bata, nanonood kami dalawa.
kumbaga, nagkakaroon ka ng ng dumarating din sa point na hanggang dito na lang ba kami? Hanggang dito na lang ba? Meron ka realization every time. Na Mag-push yun ka yung talaga. magpupush. Yun yung magpupush sa sarili mo. Kaya minsan sasabihin, uy, sinuwerte si ano. Hindi, behind the back of your mind na meron kang goal na gusto mong marating, may gusto kang mapatunayan. Tsaka walang swerte. Kumbaga, Ikaw yung gagawa nun. ikaw ang gagawa. Kung yung isa at nakikita mo na mas nakakaangat. Hindi naman natin alam kung ano yung ginawa niya para maabot na yun. May mga may mga ginagawa. Madali lang yan, ganyan sasabihin sa'yo. Pero hindi. Hindi. Pinaghirapan lahat yun, kaya narating nila. Meron talaga mga pinanganak na sadyang mayayaman. Pero, syempre, iba pa rin pag galing ka sa hirap Kaya, yun. Napag-usapan namin. Yun ang pinag-iisipan namin ilang araw na din. Kaya kung may mga suggestion naman kayo dyan, masasabi nyo, comment or anything, worth it ba na bumili ng investment na Airbnb, parang condo, Airbnb unit sa atin sa Pinas. Marami kasi rin nag-aano na huwag kang bibili ng condo sa Pilipinas, ganyan. Sobrang mahal daw ng mga yung mga hidden fee na yung monthly fee. Pero kasi ang SM kumbaga refutable na company talaga Tsaka nung stay namin nun ng ilang days or weeks, makita mo talaga yung service nila Hindi may problema, saglit lang. May kagad, nagre-respond kagad. Sagot kagad. Kahit nga yung yung may-ari ng una nating Airbnb, di ba nasa abroad siya. Pero pag nag-message ako sa kanya, reply kagad yun. Tapos, i-message niya kagad yung nag-aasikaso doon sa namin. Sa stay. Ayos din Naging problema lang doon ang tigas yung kama. Yun lang naman, matigas yung kama. The rest is okay. Hindi, siguro sasanay tayo kasi may topper yung kama natin Kaso parang binugbog pagkagising mo. Iba-iba yung pagbawat. Sakit talaga. Maayos naman yung kama. Kaya lang sabi ko sa kanya, kasi yung kama natin may topper. Pero yung sa pangalawang Airbnb, mas okay. Mas okay. Kumpara doon sa una. Ang lang doon, yung room ng mga bata medyo masikip. Tsaka isang AC lang kasi. Yung isang AC lang. Hindi gaya nung una na dalawa yung AC. So, yung malamig talaga. Pero yung isa lang hanggang doon na sa dulo. Parang hindi umaabot. Naharang nung pader Pero other than that, naging okay talaga. Tsaka mas parang wala kayo naalala. Uwi ka, dating ka, magligpit ka ngayon o mamaya, pwede. Mas parang ang buhay kasi naglalaro ka ng Monopoly o kaya yung Millionaire's Game. Parang may strategy. Strategy ka, bili ka ng ganito. Meron time na bebenta mo, may time na bibili ka. So yun ang namin pinag-iisipan this time. Sana matulungan nyo kami na idea lang naman. Lalo na makatulong ba sa desisyon? Ayaw namin ayaw namin ng magpabigla-bigla. Pabigla-bigla. Although hindi naman kami nagra-rush. Isa lang yung sa mga pinag-iisipan namin na hindi naman kailangan right away. Kasi syempre, yung perang panda-down mo rin hindi naman biro din, di ba? Tsaka hindi, ibig sabihin, hindi naman siya, pag nakuha mo yung right away, may magre-renta sa'yo. Hindi, kailangan na mo siya. May mahaba kang PC. Meron kang bala muna na, kung wala nagrenta for first few months, meron kang maihuhulog. Baka even a year yun Ayaw mo naman na syempre, yung kinikita mo ngayon after bills, extra bayad na naman doon. Tapos, mamumroblema ka, hindi ko pala kaya. Patay. Kaya doon kami check muna natin mabuti. Kaya nagtitingin-tingin pa kami. Lamig sa labas? Kaya dalawa lumabas Bumili sila ng gatas. Kasi naubos na yung gatas, itlog. Iba rin talaga yung gatas sa Pilipinas Sarap nung Bear Brand. Hindi ako umiinom talaga ng gatas. Hindi ako umiinom ng gatas. Pero nung nating sabi, tingnan mo to, masarap. Sabi ko yung gatas. Hindi, masarap talaga. Tingnan mo ako, sarap na Naging tubig yung gatas Saglit lang, ubos Ay, nako. Yan lang naman guys. Na-share lang naman namin ang aming mga nasa sa isip. Tsaka kailangan lang ng konting enlightenment.
Yun ang pinaka the best dun. Kasi syempre, kasama namin kayo doon sa journey namin dito sa buhay namin. So why not na magtanong-tanong din kami kasi hindi naman kami expert sa mga ganung bagay, di ba? Kaya gusto namin nung medyo malinawan. Mm. Mas maganda yung marami kang nakukuha opinion. Oo nga, no? Parang napagtatagni-tagni ka. Tsaka research din talaga dapat. Importante yan. Sana guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.